What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga iba't ibang mga nararamdaman ng mga may anxiety. Pag may anxiety ka guys, nagiging sensitive ka sa naaamoy mo, sa nakikita mo, sa nalalasahan mo. So nagiging sensitive din pati ang eyesight mo, pati yung vision mo nagiging sensitive. Ako guys, nung nakaranas ako ng anxiety, kahit noong unang atake sa akin ng anxiety, nagkaroon ako ng vision changes, tapos nagkaroon ako ng sensitivity sa mata. So, dati pa-check up ako ng pa-check up, pumupunta ako sa ophthalmologist, optometrist, para lang ma-check mapalitan ulit yung salamin ko. Which is, yung anxiety pala, naaapektuhan niya nagiging sensitive yung mata mo. Kaya dati guys, ang gawa ko noon, ilang buwan din akong gumagamit ng sunglasses kahit nasa loob ng bahay ako kasi pag inon ko na yung ilaw, parang masakit na yung mata ko, biglang sasakit yung ulo ko, tapos biglang parang mahihilo ako, ganun yung pakiramdam ko. Kaya ilang buwan ako dati guys na nag sunglasses kahit sa loob ng bahay. Tapos dati noon pagka medyo sobrang init, halimbawa, sobrang init sa labas, tapos yung mata ko, pupunta ka sa palengke, tapos may mainit, gano'n, nagiging oversensitive yung mata ko. And then, yung iba guys, yung sa akin, medyo sensitive din ako talaga sa amoy. Naging sensitive ako sa naamoy ko. Kahit pa yung mga fabric softener, ayaw kong naglalagay na sa damit. Tapos, yung mga pabango na dati ginagamit ko, dati mahilig ako sa mga perfume, tapos, yung mga pulbo, sensitive na ako sa mga ganon. Hanggang ngayon guys, medyo ayaw na ng pang-amoy ko yung mga ganon. Na dati kong ginagamit, yung mga naaamoy ko. Halimbawa, may naamoy akong pabango ng kapatid ko or kung sino man kasama ko sa bahay. Minsan magtatakip na, minsan magmamas na lang ako kasi ayoko siyang maamoy, pati yung mga fabric softener. So, pagka may anxiety ka guys, nagiging active yung mga senses mo. So, nagiging sensitive lalo. So, yung active, very, very active yung mga sense of smell mo, sense of taste. And then, next one guys, nagiging sensitive din ako sa panlasa. Ito, yung mga pagkain guys na dati kong kinakain, pag sobrang taba na, parang iba na yung pakiramdam ko pag kumakain ako ng mga ganun. Which is dati kumakain ako. May mga pagkain guys na ayaw ko na siyang kainin kasi kumbaga iba na yung panlasa ko, ganun. And then, minsan guys, pag nagtututbrush ako, parang after magtutbrush, parang nalalasahan ko yung parang metallic taste na sinasabi nila. Yun, pagka may anxiety ka, meron kang ganun. And then, pati yung tunog. Yan guys, yung tunog, very, very sensitive din ako sa mga tunog. Kasi affected yun guys. Kasi nga, very active yung mga senses natin. So yung sense of hearing, yung pandinig, naapektuhan siya. So parang lahat ng naririnig mo dati, kaluskus lang ng pusa or ano man dyan, parang natatakot ka na, bigla kang tatayo, o ano yun, parang mga ganon. So ako guys, wala ako dating mga ganyan kahit simula bata ako. Very sanay ako sa mga ingay, sa mga kahit na anong naririnig ko, natutulog ako. Actually guys, lumaki akong mahimbing ang tulog ko, maski na maingay, nakakatulog ako. Pero simula nung nagkaroon ako ng anxiety, nagiging sensitive ako, konting tunog, magigising na ako, may narinig lang ako. Minsan guys, wala namang nag-ingay, pero feeling ko may nag-ingay. Ganon yung effect ng anxiety sa senses ko. And then next one is yung yung halimbawa, yung pagka sa kamay mo, meron lang parang may kumagat na mga insekto pero wala naman, ganun. Parang kinagat ako ng langgam pero wala naman. So parang nai-imagine yun ng isang may anxiety. Kaya nagkakaroon siya ng very sensitive yung skin. So yung sense of touch, very very active. So pag meron lang dumikit sa'yo or something, feeling mo kinagat ka na, or may dinaanan ka tapos medyo nahanginan yung kamay mo, feeling mo may dumaan ng iba. Yung ganun ang epekto, guys, ng merong anxiety. So, yung senses natin, nagkakaroon ng active siya na more than
yung actives compare sa mga taong walang mga anxiety. And then, ito pa guys, yung mga naaamoy, halimbawa, pumunta ka sa isang lugar, may naamoy ka. And then, pagbalik mo ng bahay, parang naaamoy mo pa rin. Ganon. Nagkaroon ako ng ganon guys for the past few months noon nung unang atake sa akin ng anxiety ko. Hanggang ngayon, natatanggal ko na din yon. Pero hanggang ngayon, minsan meron pa akong imagination na ganon. And then, of course, yung sa social media. Kung ano yung nakita mo sa social media, kaya ako guys, hindi ako nag-scroll gaano. Kung ano yung nakikita mo sa social media, parang umuulit-ulit siya, tapos napapanaginipan mo. Kasi yung isip ng isang may anxiety, malawak. Kumbaga, laging nag-iisip, nag-overthinking. So, kung ano yung nakita mo ngayon, nakita mo kanina, kung ano yung nangyari kanina, nare-retain siya sa isip. Kaya sa mga taong may anxiety, nagkakaroon ng very active yung brain natin. So, yun yung mga isang example guys na naranasan ko mismo bilang isang may anxiety. And then yung iba guys, sa stomach naman sila. Karamihan may mga anxiety. Karamihan may kinain, sasakit na yung tiyan, magsi-CR na agad, feeling nila may diarrhea. Ako dumaan lang ako siguro guys ng ganun one time nung umatake sa akin ang anxiety, pero hindi na siya naulit-ulit. More on ako, sense of smell, yung vision number 1 sa akin yon. Very very sensitive ako hanggang ngayon guys. Pagka summer, umaatake lalo yung yung anxiety ko. Feeling ko nahihilo ako pag sobrang bright sunlight, sobrang liwanag sa labas. Ganon. And then yung iba guys, kahit sa maraming tao. Dati guys, noong first time ko palang magkaroon ng mga symptoms, physical symptoms ng mga anxiety. Dati, pati yung mga event, yung mga may radyo, may kasal, pag may naririnig kang ganon, excuse me, pag may naririnig kang ganon, parang feeling mo nasa tabi, kahit malayo ka, feeling mo nasa tabi mo yung radyo, yung speaker, feeling mo, tapos pag kumakabog din yung speaker, halimbawa pumunta ka sa event, kumakabog or pumunta ka yung iba guys, pag lumalabas, nagka-clubbing or whatever sila. Ako guys, pag nakarinig ako ng mga sounds na gano'n, kumakabog din yung dibdib ko. Kaya yung yung senses ko, nagre-react siya kaagad. So feeling ko, pag gano'n, pag kumabog yung dibdib ko, feeling ko ma-atake ako. Kaya dati umiiwas ako. Pero ngayon na ma-manage ko na siya. Kasi nasa isip talaga yung pagkakaroon ng anxiety. So, nagiging lang tayo, yung mga taong may anxiety, nagiging sensitive lang masyado. So, yung mga senses natin nagiging super active kumpara sa mga wala. Anyways guys, short video lang ito, pero sa mga nakakaranas ng mga anxiety, nakatulad namin na nag-share ng video, kumapit lang kayo kasi nasa isip din natin yung pagkakaroon natin ng pag-iwas sa mga simptomas. So, kung dumating man yung simptomas, hayaan mo lang. And then later on, alam mo na kung ano yung gagawin mo. And then, of course, maintain your activities daily. You have to be active daily. Kailangan gawin mo kailangan busy ka para ma-reverse mo yung mga iniisip mong negative doon sa gagawin mo. Anyways, guys, thank you for watching and I hope to see you again sa next video. Bye, guys!